Watch this. Tips on what to do if you have a confrontational provider, manager, or coworker. If you have someone who's making you feel very belittled or uncomfortable at work, you need to call them out. I don't know what it is about miserable people, but they love preying on people that they think will never call them out. I always give them the benefit of the doubt first, one time and one time only. I will pull them aside privately. Hey, can I please talk to you in private when you have a moment? Let me know. I've never had anyone tell me no. They typically want to talk to me right then and there. I explain to them through tears, because I'm a crier. You have upset me. You have hurt my feelings. I don't like how you treated me. I don't like how you talked to me. Whatever's gone on, I say, I don't like that this has happened. I wanted to make sure that there was nothing I've done to you personally that I can fix on my end before we try to mend this relationship. Because as it is right now, I don't like where it's going. I wanted to talk to you and give you the benefit of the doubt first before I take this up the chain of command. You can say that to a provider. You can say that to a coworker. You can say that to a manager. I give them all one chance. I've had this happen once where I spoke to a provider. They said everything was going to be okay. They apologized, and the next shift they talked down to me again. They said something rude to me in front of coworkers, and I paused, looked at them, and said, I'm sorry, could you repeat that? You can do this for anyone, but when you give them this pause, you get the attention of everyone else. Everyone feels the tension, and they want. Hello everyone, ito. Magre-react ako dito sa sinabi niya na pag merong mga coworkers tayo na sa tingin natin is nabubuli na tayo or they make you feel belittled. Sana nga nalaman ko ito bago ako pumunta rito or before ako nagtuloy-tuloy as floor nurse. Kailangan natin silang i-call out. Ako nakaka-relate ako dito kasi ang naging experience ko kasi is morning shift ako, meron akong coworker sa night shift. Every time na hand over ako ng report or nag-endorse ako sa kanya, yung hindi nga siya approachable at mararamdaman mo na wala kang ginawa or di mo ginawa yung mga kailangan mong gawin dun sa mga pasyente doon sa day shift. Hindi naman totoo yun kasi di nga ako nakakapag-break dun sa morning shift kasi merong mga gamot, laboratories na kailangang i-order, may mga nurse practitioner, may mga relatives tayong kailangang i-address or kailangan nating pakisamahan. So, ang ginawa ko kasi is hindi ako confrontational na tao or ako as much as possible is umiiwas ako sa conflict kasi ayoko talaga nang nai-stress. So, ang ginawa ko is nagsabi yata ako sa scheduler namin, sa director of nursing, na sabi ko, pwede niyo ba akong lipat na lang doon sa isang rotation? Hindi ako komportable dito sa coworker na ito. Kasi sinabi ng scheduler, oh sige, titignan natin kung ano yung magagawa natin. Ang alam ko is sinabihan yata siya. Tapos nung sumunod na linggo ng rotation namin is medyo napapansin niya na hindi ko na siya kinakausap masyado or hindi na ganun ka-jolly yung pag-handover report ko sa kanya. Sabi niya sa akin, pwede ba kitang kausapin? Siya ang nag-reach out. Pumunta kami sa medroom, provide privacy, ganyan, nag-usap kami. Sabi niya, may problema ka ba sa akin? Tapos sabi ko sa kanya, ay, baka ikaw ang may problema sa akin, sabi ko. Tapos sinabi ko sa kanya na, pakiramdam ko kasi is hindi sapat yung mga ginagawa ko ng day shift. Kung nag-handover report ako sa'yo. Yung approach mo, hindi ko masyadong gusto. Tapos, eto naman si girl, sinabi naman niya, inamin niya na yung nanay niya, sinasabihan siya, pinagsasabihan siya kasi yung way daw niya or speaking, yung approach niya daw niya sa tao is ikakapahamak niya dahil very abrasive kung nagsasalita. Despite yun sa kumpleto yung handover report ko sa kanya kasi gumawa talaga kami ng report table kasi wala talaga silang ganun noon. Kung sa skills lang naman at saka sa knowledge, wala tayong problema doon. It's more on yung pakikitungo natin sa pasyente ang talagang nashock ako. And iba nga yung kultura nila dito is nag-apologize naman siya. Sabi ni ate dito is prior din siya, ganun din ako. Ayoko talagang kino-confront kasi talagang mababaw lang yung luha ko. Coworker kayo na ganun, mas maganda na i-address nyo na kaagad-agad, tanungin nyo sila. Meron namang professional way on how to do it. Huwag kayong natatakot kasi ganun din sila dito. Dapat maging prangka ka. Hindi sila yung wala man lang pakiramdam, ganyan. Hindi sila ganun dito. Mas gusto nila sabihin mo kung ano yung ayaw mo para ma-address nila. Kung hindi man nila ma-address, problema na nila yun. At least ikaw, sinabi mo honestly kung ano yung naramdaman mo at kung ano yung ayaw mong nangyari.
hindi pwede dito yung balat sibuyas. But yung emotional maturity is welcome din natin. Kasi kung siguro dumating ako din may early 20s, siguro marami na rin ako nakaaway. Additional pala, itong coworker ko na to is, so okay na kami noon. Nung nag-uusap kami, yun yung maganda pag nag-uusap kayo, hindi naman pala niya daw sinasadya yun. So parang yung approach niya lang talaga. Mind you, ito is parang bago lang siyang, kakukuha niya lang yung RN degree niya. So LVN siya. Sa akin naman, kung nurse ka, di ba pag sa Pilipinas kung RN, registered nurse, lahat nurses, dito may mga iba't ibang level sila. Meron silang LVN, meron silang RN, at saka meron silang BSN, RN, ganyan. Basta yun. Tapos, so okay na kami. Yun yung maganda. Pag nag-uusap kayo, tapos na-acknowledge and na-address ninyo between the two of you, yun yung maganda. Naging maganda naman na yung relationship namin after. Ako nagpalipat ako sa gabi para maayos yung schedule namin dalawang mag-asawa. So, nangyari yan sa coworker ko na to, mabait naman siya. Tapos very detailed siya sa kanyang trabaho. Maganda rin yung work ethic niya, disiplinado. Pero yung way niya on how to approach yung mga tao, saka yung pagtrato niya, parang hindi masyadong pangmasa. Gets nyo? Ayan. So, ang nangyari niyan is, natry niya yatang mag-day shift. Hindi tumagal. Parang after a month lang yata, or after 2 months, nag-apply na rin siya sa ibang facility. So, ngayon, wala na siya sa facility namin. Ganon. So, yun lang naman.